Good day, brothers and sisters. Welcome po sa unang araw ng ating devotion. Ang topic po natin ngayon ay how to become a true Christian. Pero bago yan, ay manalangin muna tayo sa pamamagitan ng panalangin na tinuro sa atin ng ating Panginoon. Ama namin na nasa langit ka, sambahin nawa ang pangalan mo. Tumating nawa ang kaharian mo. Gawin nawa ang iyong kalooban, kung paano sa langit, gayon din naman sa lupa. Ibigay mo sa amin ngayon ang aming kakanin sa araw-araw, at ipatawad mo sa amin ang aming mga utang, gaya naman namin na nagpatawad sa mga may utang sa amin. At huwag mo kaming ihatid sa tukso, kundi iligtas mo kami sa masama, sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kaluwalhatian magpakailanman. Siya nawa. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang topic po natin ngayon ay ways in how to become a true Christian. Pero bago tayo mag-proceed sa topic na yan, let's talk about Father's love first. Our text is written in Luke 15:11-24. I challenge you to read the whole story. In verse 20 it said, "So he returned home to his father. While he was still a long distance away, his father saw him coming, filled with love and compassion. Kung gaano tayo kamahal ng Diyos, katulad ng pagmamahal ng isang ama sa kanyang anak, natin ng buong kahit pinagpalit siya ng kanyang anak sa mga makamundong bagay, at iniwan siya ng kanyang anak at nagpakasasa sa tawag ng laman, pag-inom ng alak, pambababae, at nalubog siya sa kasalanan. At dahil sa kasalanan na kanyang ginawa, dumating ang panahon na pinagbayaran niya ito. Naubos ito lahat at wala nang natira sa kanya, kung hindi ang pag-asa na maaari pa siyang makabalik sa kanyang ama na nagmamahal sa kanya. Nagpakumbaba siya at sinabi na, "Father, I am no longer be called your son. Treat me as one of your servants." But his father did not treat him as a servant, but hugged him and kissed him. Sobrang saya niya na bumalik na ang kanyang anak sa kanya. Sabi pa nga niya, "He is dead, but now alive. He was lost, and yet now find." Ganyan din tayo. Minsan, sinikap natin na mabuhay para sa ating sarili, na wala ang Diyos. Naisip natin na kaya natin ito dahil malaya naman tayo na gawin ang ating kagustuhan. Lumabas tayo sa safe place natin, which is sa kamay ng Diyos. Nagpalubog sa kasalanan, nagpadala sa tawag ng laman, nakipag-inuman, nakipagtalik kahit hindi pa kasal, nagpakasal at napunta sa maling tao, hanggang dumating sa point na tila naubos na tayo. Dumating sa point na tila hindi na natin kilala ang ating sarili. Masyado tayong dumepende sa ating sarili at kinalimutan ang Diyos na tunay na kumikilala at nagmamahal sa atin. Pero andyan pa rin siya, naghihintay sa'yo, katulad ng paghihintay ng isang ama sa kanyang suwail na anak. Gusto niya na palayain ka sa bandages na nakakapit sa iyo ngayon. Ano ba yung mga bandages mo? Ito ay ang mga kasalanan. Ang kasalanan na nakakapit sa iyo ngayon, na nagdudulot sa iyo ng sakit sa kalooban, katulad ng failure, heartache, betrayal, anxiety, and even depression. Minsan, ang nangyari sa atin ay resulta yan ng mali natin na desisyon. Resulta yan ng paglabas natin sa guidance ng Diyos. Resulta yan ng paglimot natin sa Kanya. Hinayaan niya na mangyari ng Diyos sa iyo para ma-realize mo na kailangan mo siya. Kaya nadadala tayo sa ating emotions kasi lumabas tayo sa guidance ng Diyos. Hindi natin pinili na magtiwala sa mga promises niya. God's words is available to us, but sometimes we choose to ignore it kasi gusto natin
na mas masunod ang ating mga gusto kahit against ito sa will ni Lord. Paano natin madidiscover ang will niya pag hindi natin ito piliin na i-discover? Tandaan mo na ang will ni Lord is ito. Free yourself from bondages. I-surrender mo na yan. Alisin mo na yan sa buhay mo. Imbitahan mo ang Holy Spirit na tumira sa'yo. Kaya nadadala tayo sa ating emotion kasi wala sa atin ang Holy Spirit. Ang Holy Spirit ang ating comforter. Kapag nasa atin ang Holy Spirit, mararamdaman natin ang kanyang mga bunga. Ito ay ang love, peace, joy, etc. Kaya hinahamon kita na imbitahan mo ngayon ang banal na Espiritu at mararamdaman mo ang kasiyahan na kay tagal mo nang hinahanap, ang kapayapaan na hindi kayang pantayan ng mundo, ang love na kay tagal mo nang hinihintay. Sa Panginoong Hesus lamang iyon. Si Lord lang ang nagmamahal sa iyo nang higit pa sa inaasahan mo. Kaya huwag ka nang mag-expect sa mundo. You will just get disappointed. Kaya tayo nasasaktan kasi nag-e-expect tayo ng love sa tao. Nag-e-expect tayo na acceptance sa mundo. Pero kapag na-fail tayo sa paghahanap, we think agad na hindi tayo worthy, na walang nagmamahal sa atin. At kapag hindi na natin kaya ang pain, sumusuko agad tayo. Yun ay dahil wala ang comfort ng Holy Spirit. Tandaan nyo, kung wala ang Holy Spirit, madadala tayo sa emotion natin. Nadarating sa punto na tila nauubos na tayo, na para bang nauupos na kandila at wala ng pag-asa. Pero alam mo ba, may good news ako sa iyo, kapatid. God is waiting for you right now. Come back to Him and He will make you free from all your bondages. Free yourself from putting others more important than God. Sa devotion na ito, mga kapatid, pag-uusapan natin kung paano nga ba maging true Christian at ano ang sukatan para masabi mo sa sarili mo na ikaw ay ganap na ngang totoong Kristiyano. Una sa lahat, tulad ng napag-usapan na natin kanina, walang sinumang Kristiyano ang nagpapatuloy sa kasalanan. Paano natin malalaman na tayo ay nabubuhay na sa liwanag? Ating basahin ang sulat ni San Juan sa unang Juan verse 5 to 10. Mamuhay ayon sa liwanag. Verse 5. Ito ang aming narinig sa kanyang anak at ipinahayag naman namin sa inyo. Ang Diyos ay liwanag at walang anumang kadiliman sa Kanya. Kung sinasabi natin na tayo ay may pakikiisa sa Kanya, ngunit namumuhay naman tayo sa kadiliman, nagsisinungaling tayo at hindi namumuhay ayon sa katotohanan. Ngunit kung namumuhay tayo sa liwanag, gaya niya na nasa liwanag, tayo nagkakaisa at ang lahat ng ating kasalanan ay nililinis ng dugo ni Jesus na Kanyang anak. Kung sinasabi nating tayo walang kasalanan, dinadayan natin ang ating sarili at wala sa atin ng katotohanan. Subalit kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan sapagkat Siya ay tapat at matuwid. Kung sinasabi nating hindi tayo nagkasala, ginagawa nating sinungaling ang Diyos at wala sa atin ang Kanyang salita. Paano natin malalaman na ang Diyos talaga ay nasa atin? Dahil ba sinabi ng nagtuturo sa atin? O dahil sinabi mismo ng Diyos sa Kanyang salita? May mga tao na confident na gumawa ng masama kasi para sa kanila, ligtas na sila no matter what. May ganyan kasi na teacher, which is mga false teacher kasi mali ang kanilang tinuturo. Dapat maging aware tayo sa kanila. Kasi may mga tao na nagpapakasasa lang sa tawag ng laman knowing na mali ito ayon sa Bible pero kiniklaim pa rin nila na tama. Maybe kaya dumadami ang LGBT kasi may mga false teachers, tinotolerate nila. It's okay to live like that. Love naman kayo ni Lord. Palagi nila pinapa-emphasize na love sila ni Lord at hindi kailangan na magbago. Sila pa nga mismo ang nagpapakasal sa kanila. Dahil sa panahon ngayon ay may mga LGBT church na nga. I know may mga ganyan. Kaya confident sila sa pagpapakasala. Kapag nag-warn ka sa kanila,
iisipin agad nila na hinuhusgahan mo sila. Sa bagay, lahat naman tayo ay may freedom at hindi natin sila mapipilit if talagang ganyan ang if yan talaga ang makakapagpasaya sa kanila, di ba? Pero ang pinupoint ko lang through the holy word of God na mali yun. Ang sabi sa salita ng Diyos, those who continue to sin is the children of the devil, and those who live in righteousness is the children of God. Diyan natin makikilala kung sino ang anak ng Diyos at kung sino ang anak ng Diablo. Kaya ang unang punto dito upang maging true Christian, aminin mo sa sarili mo na ikaw ay nagkasala. Alam natin na wala sa atin ang perpekto. Kaya kapag kiniklaim mo na hindi ka nagkasala, sinasabi mo na sinungaling ang Diyos at wala sa iyo ang kanyang salita. Kaya alisin mo na ang pride at lumapit ka sa Diyos. Ngayon na alam na natin na tayo ay makasalanan, ay mas lumapit tayo sa Diyos. Alisin mo na ang pride sa puso mo at huwag ka mamuhay ayon sa gusto ng laman mo. Oo, mahal ka ng Diyos, pero hindi ibig sabihin nito na dahil mahal ka niya, ay kukonsintihin ka niya. Mas alam niya kung ano ang mas nakakabuti sa'yo, kaya sa kanya ka lumapit at huwag sa mundo. Kaya ka lang pasayahin ng mundo, pero hindi ka kayang iligtas. Second point, huwag ka sumunod sa puso mo. Lagi natin tandaan na ang puso natin ay mapanlinlang. Sabi sa Book of Jeremiah 17:19, mapanlinlang ang puso at hindi na magagamot. Sino ang makakaunawa rito? Kaya naman, kapag sinunod natin ang ating puso, ito ang magdadala sa atin sa kapahamakan. Dahil kung mapanlang ang tingin ng crush mo, higit pa dyan ang puso mo. Aminin mo, may mga bagay na gusto mo ngayon, pero bukas ay hindi na. May mga bagay na ayaw mo ngayon, pero bukas ay gusto mo na. Ganyan ang puso natin. Kaya sinabi sa Bible, nabantayan natin ang ating mga puso dahil delikado kapag ito ang nagdidikta sa atin. Tandaan, hindi stable ang ating emosyon, kaya huwag mong hayaan na ito ang magdesisyon sa patutunguhan ng buhay mo. Maraming tao ang broken-hearted dahil sunod ng sunod sa puso nila. Maraming pamilyang nawawasak dahil sa pagsunod sa puso. At maraming tao ang mapupunta sa impyerno dahil sa pagsunod sa puso. Kaya kapatid, huwag kang sumunod sa iyong puso, bagkus ay bantayan mo ito at sumunod ka sa Diyos. Ang purpose kung bakit nag-iwan ang Diyos sa atin ng instruction ay upang malaman natin ang tamang direksyon. Katulad lang yan, halimbawa kapag naglalakbay ka, kapag wala kang mapa, hindi ba maliligaw ka? Hindi enough na sundin na lang ang nararamdaman dahil hindi mo tiningnan ang iyong mapa. Tayong mga tao ay nasa ilalim ng paglalakbay sa mundong ito at kinakailangan nating sumunod sa ating mapa. At ito ang Bible. Because it is known as basic instruction before living on earth. Dahil dito nakasulat ang proper instruction ng Diyos kung paano tayo mamuhay. Maaring sasabihin mo because of pride na hindi naman ako ginawa ng Diyos na robot eh. May sarili akong will at karapatan na piliin kung ano ang makakapagpasaya sa akin. I'm sure may intindihan ako ng Diyos kasi mahal niya ako. Sabihin na natin na tama ka. Mahal ka ng Diyos at may karapatan ka na piliin kung ano ang makakapagpasaya sa iyo. Pero kapatid, tandaan mo ito na ang gusto mo at ang gusto ng Diyos ay iba. Hindi mo pwedeng sabihin na itong gusto ko ay matatanggap rin ng Diyos kasi mahal niya naman ako. Dahil hindi mo pag-aari ang Diyos, hindi ikaw ang lumikha sa Diyos. Siya ang lumikha sa iyo. Kaya ang gusto niya ang masusunod at hindi ang gusto mo. Oo, hindi ka robot. Binigyan ka ng Diyos ng kalayaan sa pagpili. Yun ay upang malaman ng Diyos kung sino ang sa Kanya at kung sino ang kay Satanas. Si Satanas ay rebelde at hinulog ng Diyos sa lupa dahil pinili niya na sundin ang gusto niya kaysa sa gusto ng Diyos. Kaya ang misyon niya ay hikayatin ka na magrebelde rin katulad niya sa pamamagitan ng paggamit sa iyong puso bilang weapon para linlangin ka. Kaya naman nangako ang Diyos, kung susunod ka sa Kanya at tatanggapin ang anak niya,
ay bibigyan kanya ng karapatan na maging anak ng Diyos. John 1:12. At bibigyan ng reward na mabuhay na walang hanggan kasama niya. John 10:28-30. Pero kung pipiliin mo na sundin ang gusto mo, katulad ng ginawa ni Satanas, at kapag nagpalinlang ka sa kanya sa pamamagitan ng pagsunod sa puso mo, ay kasama ka ni Satanas na itatapon sa dagat-dagatang apoy na hinanda ng Diyos para kay Satanas at sa kanyang mga anghel. Matthew 25:41. Kaya kapatid, mamili ka. Gusto mo o ang gusto ng Diyos? Remember, dapat isa lang. Isang bagay na lang ang kailangan malaman ng tao. Katakutan mo ang Diyos at sundin ang kanyang utos sapagkat ito lamang ang kadahilanan kung bakit niya ginawa ang tao. Mangangaral 12:13. Third point, magbago ka. Huwag mo mahalin ang mundo. Sabi ni St. John sa verse 1-15-17, huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay na nasa sanlibutan. Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama. Ang lahat ng nasa sanlibutan, ang pagnanasa ng laman, ang pagnanasa ng mga mata, at ang mga pagmamalaki sa buhay na ito ay hindi nagmumula sa Ama, kundi sa sanlibutan. Mawawala ang sanlibutan at ang lahat ng mga bagay na pinagnanasaan ng mga tao. Ngunit ang sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. Malinaw ang sinasabi ng Diyos sa pamamagitan ni St. John na huwag mamahalin ang mundo o ang mga bagay sa mundong ito. Dahil kapag mahal mo ang mundo, ang pagmamahal ng Ama ay wala sa iyo. Dahil ang mga bagay sa mundong ito, tulad ng lust of the eyes, porn, online games, sexy pictures, lust of the flesh, premarital sex, masturbation, etc., and the pride of life, worldly accomplishment, is not from the Father, but from the world. Kaya mas mahalin mo ang Diyos, huwag ang mundo. Tandaan, oo, kaya kang pasayahin ng mundo, pero sandali lang. Samantalang ang Diyos, kaya kanyang iligtas at bigyan ng buhay na walang hanggan. Kaya tigilan mo na ang paghahanap ng atensyon sa mga tao na wala namang madudulot na maganda sa buhay mo. Mas mahalin mo ang Diyos na nagbigay ng buhay at nagmamahal sa iyo ng totoo. At ang pang-apat na point, mahalin mo ang kapwa mo. Kasi kung babasahin nyo talaga ang whole chapter ng 1 John, pinapa-emphasize doon ni St. John na we should love one another. Kasi doon natin ma-recognize kung ang Diyos ay nasa buhay talaga natin if we love one another. Kasi sabi dyan, anyone who hates his brother and sister is a murderer. Just like Cain, di ba, na pinatay si Abel. How can we claim that we love God if we hate our brother or sister? Though, yes, hindi naman talaga maiwasan na mag-away, di ba? Kahit sa part ng family mo. Ako, inaamin ko talaga na hindi ko kasundo ang kapatid ko kasi hindi niya ako gusto. Sabi pa nga niya sa akin na naiinggit daw siya sa iba na may ate. Kasi feeling niya ay hindi niya ako ate. Inaamin ko naman na hindi ako perfect na ate. Dahil hindi ako ang ate na ina-expect niya na maging ako. Yung kaya sabay ng trip niya, hindi kasi ako ganyan. Sa totoo lang ay pinilit ko naman pero hindi talaga ako ganyan. Dahil iba ako. Hindi ako katulad ng iba na mahilig sa fashion. Mahilig magpaganda physically. Hindi talaga ako ganyan. Kaya hindi niya ako gusto. Tapos isa talaga sa sinabi niya na nagpaiyak sa akin ng sobra is yung sinabi niya na I hate you so much. Doon ako umiyak ng sobra. Pero kahit ganoon ay pinagdadasal ko pa rin siya. I pray for her while crying so hard. I love her so much. That is why nasasaktan ako every time na nag-aaway kami. Hindi ko man may pakita sa kanya kung gaano ko siya kamahal sa paraang gusto niya. Pero alam ng Diyos kung gaano ko siya kamahal. Kahit na sinaktan niya ako ng sobra. Utos rin kasi yan ni Lord na if someone sin that does not lead to death, let's pray for that person that they may be saved. Let's love one another po just as God loves us.
We are loved because God loves us first. So we ought to love our brothers and sisters. Tandaan nyo, to become a true Christian is living in a life that's full of love. And last point, hingin mo lagi na punuin ka ng banal na espiritu. Tandaan mo na sa araw na tinanggap mo ang Panginoong Hesus, nais ng banal na espiritu na tumira sa'yo. Ang banal na espiritu ng Diyos ang siyang tutulong sa'yo upang maging tunay na Kristiyano. Dahil ito ang pinadala ni Jesus bilang tanda na isa ka sa ililigtas ng Diyos sa araw ng paghuhukom. Mas pag-usapan natin ito ng mas malalim sa susunod nating devotion. Kaya naway patuloy po kayong sumubaybay. Tapusin po natin ito ngayon sa pamamagitan ng panalangin. Ama namin, maraming salamat po sa salita na pinalala niyo sa amin ngayon. Humihingi po kami ng kapatawaran sa nagawa namin na kasalanan at tulungan mo po kami na maunawaan ang kalooban mo sa aming buhay. Naniniwala po ako na ang salita na ito na pinaalala niyo ay magdudulot sa amin ng tunay na pagbabago upang kami ay maging tunay na Kristiyano. Inaasa po namin sa iyo ang lahat at tinatanggap po namin ng buong puso ang iyong anak na namatay para sa aming kasalanan at hinihingi po namin na punuin mo kami ng banal na espiritu na siyang tutulong at gagabay sa amin sa tunay na pagbabago. Inaasa po namin sa iyo lahat sa ngalan ng iyong anak na si Jesucristo. Amen. May nais ko ba kayo idagdag tungkol dito, kapatid? Comment lang o hindi kaya ay message me if may tanong ka. Maaari ka rin sumali sa aming group chat, True Christian Group. Just message me, Ruta Socorro. Thank you.